Hello mga kailongga, magandang hapon po sa inyo lahat. Wala po akong upload 2 days na kasi wala akong ganap sa buhay ko. Dito na sa bahay, sara muna natin yung pinto. For to this video, kasi wala tayong ganap sa buhay. Ang ganap natin, nag-washing machine lang tayo. Nag-washing si Manang yung kailongga. Ayan, ang ginawa ko ngayon, naglaba, nagluto ng pagkain, nagwalis-walis, nagluto ng anliluto kasi pumasok ang aking asawa. Nagbaon siya. Ngayon, ayan, nagwa-washing ako. Ayan ang ganap ko ngayong araw na to sa aming bahay, sa aking buhay. Ganyan naman talaga ang ating ganap araw-araw kasi nga sa bahay lang tayo. Nagiging clean housewife. Clean talaga. Naging kasambahay. Kasambahay talaga. Nagtanggal tayo ng ng giwashing kung labahan. Nagwashing po ako. Ayan. Tanggalin natin. Tapos bukas, ang gagawin ko na naman mga kailongga bukas, magsasampay. No? Tapos may kunting linis-linis. Hindi ako malinis sa bahay mga kailongga. Hindi ako araw-araw nagpupunas. Nagwawalis araw-araw. Pero magpupunas sa mga bintana. Isang linggo, isang bisis. Mahirap naman kasi pag malinis tayo lagi, no? Sabi nga ng iba dito mayaman daw ako. Marami daw akong pera. Hindi naman ako nakatira sa Bibisyo. Ang liit lang ng bahay ko. Parang bahay kubo lang to. May matirhan lang. Kasi dito sa Maynila, sa may, malapit-lapit sa mga syudad-syudad, mahal ang cost of living dito. Mahal ang bilihin. Diba? Magsalang tayo habang nagkukwento sa inyo. Mahal ang bilihin dito, mga kailongga. Lahat binibili. Kasi wala po akong mataniman ng gulay sa labas. Mga kailongga, wala pa talaga akong bakanting mataniman. Pag may bakante lang talaga akong mataniman, libre na siguro yung aking ulam na gulay. Wala Kahit ilagay ko sa paso, hindi talaga kaya. Nakakapagtanim ako ng halaman. Pero pag mga gulayin kasi na hindi nabubuhay. Kasi inaano ng mga dito, ng mga busa-busa na aapakan. Okay lang pag mga halaman maapakan. Kasi wala problema sa akin kahit hindi siya mabubuhay. Pero pag gulay kasi sayang, di ba? Hindi ako nabubuhayan dito ng gulay-gulay. Bubuhayan ako ng alugbati. Pero saglit lang, hindi siya tatagal. Kasi wala talaga bakante kami sa labas ng mataniman. Malawak-lawak. Ang liit lang kasi ng bakante namin dito mga kailongga. Nagsalang na ako mga kailongga. Walang ganap tayo ngayong araw na to. Tapos, lagyan natin ng powder. Powder na lang, walang liquid. Ang mahal kasi ng liquid. Hindi namin afford ang liquid. Powder lang. Powder. Laman nito powder, pero liquid to dati. Free sa washing. Ngayon, hindi na kayang magbili ng liquid kasi super mahal ngayon ng liquid. Pag gamitin mo pa naman ang liquid, 2 labahan lang mga kailongga. Yan na. Ito, powder na lang yung ginagamit ko. Champion powder. Medyo mababa. Mura ang Champion. Diba nakakatipid. Maging wise tayo ngayong panahon kasi ang mahal ang bilihin mga kailongga. Hindi naman magandang trabaho ng asawa ko. On-call lang po yung niya. Pag may tawag, mayroon. Pag wala, zero. Wala. Tiis gutom. Ganun lang ang buhay namin dito.
tiis lang na wala. Pag mayroon, okay naman pag mayroon, di ba? Ay, sa hindi pa nakakilala sa akin mga kailongga, ako po si Annalyn Polili Coordinate. Ang Coordinate na yan, yun ang apelido ng asawa ko, Coordinate. Apelido ko Polili, middle name. I'm talaga. Ako po ay 48 years old at nakatira dito sa Sitio Tagisan. Antipolo City. Tagisan talaga. Ang aking province ay Mindanao. Kitudak, Libak, Sultan Kudarat. Ako'y pinanganak. Diba? Ako po ay, kami pong magkakapatid ay 10. Ako ay bunso. Walo kaming magkapatid. 2 lalaki, 6 na babae. Bakit ganito ang aking video? Tapos, lahat kami ay may asawa na. Mga ano na. Ang panganay kasi namin mga kailongga, 63 years old na o 62. Ako 48 na. Diba? Tapos, ulila na akong lubos. Wala na po yung nanay ko, wala na po yung tatay ko. Pero nung unang nawala sa magulang ko is tatay. Tatay, ano pa lang. 2 years old o 1 years old. Inahap ako na wala na po yung tatay ko. Story time tayo sa aking buhay mga kailongga. Alaman nyo yung story ng aking buhay. Nauna nawala yung aking tatay. Ano pa lang siya. Ako pala. 1 year old and 8 months. Parang hindi ko gaano solo yung mukha nga ng magulang ko. Kasi, parang wala pa. Kasi kahit 2 years old ka na, hindi mo naman talaga kilala yung tatay mo pag namatay yun, di ba? Namatay yung tatay ko, 2 years old ako. Tapos ang bumuhay sa amin na 8 magkakapatid, nanay ko lang. Solo parents siya. Tapos 3 years na rin nawala yung nanay ko. Pares sila ng tatay ko. Pares sila kaso na namatay na hindi namatay sa sakit. Namatay sila kasi pinatay. Pero yung tatay ko, nagkaroon po siya ng hustisya, pinaglaban siya ng nanay ko. Pinaglaban namin siya kasi, bakit nasabi ko namin? Ako. Maliit pa kasi ako, bata pa ako, baby pa ako. Hindi ako nahihiwalay sa magulang ko, sa nanay ko. Naglalakad po yung nanay ko ng kaso ng tatay ko, bit-bit niya ako. Kahit saan pupunta yung nanay ko, pupunta sa abogado, kahit magharap sa korte, sama-sama ako ng nanay ko, yung magharap-harapan na sa mga kaso-kaso dun sa korte, ng maglaban-laban. Sama ako ng nanay ko. Pero wala pa akong kamuang. Siguro mga 4, 5 years old ako. Hanggang nagiging 7 years old ako. Ay, 7 o 6. 7 o 6. Mga siguro ang tagal din na nabigyan ng hustisya yung tatay ko. Pinatay kasi siya. Tapos yung nanay ko namatay din. Pinatay din siya. Pero, ang nakakalungkot lang mga kailongga. Nakakalungkot lang. Patay siya na wala siyang, hindi nakamit ang hustisya. Kasi may kwento na hindi namin pwedeng hindi namin pwedeng ipaglaban. Pwede naman siya ipaglaban, pero may mga sangkot na pamilya din. Natatakot kami baka mamaya may nangyari sa pamilya ng kapatid ko. Yun hindi muna pinaglaban kasi may pamilya kasi yung kapatid ko, may mga anak. Namatay siya nandoon siya na namatay ang nanay ko nasa Samarliti. Pinatay talaga siya, as in, kawawa. Hindi ko na lang i-details lahat sa inyo kasi pass na yun.
Parang ayaw ko nang kalkalin yung mga ganong buhay. Pero sa tatay ko, pwede ko ikwento sa inyo. Pwede ko yung humingi ng part 2 sa tatay ko. Kung paano siya pinatay. Pero nakakalungkot yung mga ngayong bagay, no? Kasi hindi ko nakita yung mukha ng tatay ko. Kahit sa picture, wala. Parang limot ko na. Pero may kamukha siya na tiyuhin ko. Pero sa kapatid ko, wala siyang kamukha. Sa tiyuhin lang. Sa babae naman, mayroon siyang kamukha pero hindi gaano as in hawig. Hindi talaga as in. Pero medyo naman kasi syempre anak eh. Kamukha din medyo lang. A little bit. Parang kamukha lahat kami ng nanay ko. Mayroon naman nagkaano pero syempre babae. Sa lalaki naman medyo malayo. Ayan, kilala nyo na po ako mga kailongga. Kung gusto nyo ng part 2, comment kayo mga kailongga. Kung gusto nyo ng part 2 ng buhay ni Maring, ni Ilongga Annalyn. Bakit Ilongga po yung title, ay Ilongga yung mga ko. Kasi Ilongga din ako. Ilongga po ako mga kasisi. Pinanganak po ako sa Mindanao. Hindi lang ako mag-Ilonggo kasi magsalita ng Ilonggo kasi nga siyempre dito sa social media naiintindihan ng mga tao ang Tagalog. Maraming nanonood ng Tagalog. Ayan na pwede tayo mag-Tagalog. Pwede din ako mag-Ilonggo pero hindi na gaanong tuwid. Kasi 20 years na ako dito sa sa Maynila, sa Antipolo. 20 years na ako. 20 years o 25 years. Parang nawawala na yung aking pagka-Ilongga. Pero mayroon din tuno. Marunong naman din ako mag-Ilonggo. Pero, yun yung ibang words na, nalilimutan ko na. Pero nung umuwi ako sa Mindanao, mabilis ako matuto salita. Mabilis. Hanggang dito na lang muna mga kailonggang ating kwento. Bye-bye! God bless po. Sana supportahan niyo po ang aking YouTube channel. Subscribe niyo po ako mga kailongga para ma-monetize na rin po ako mga kailongga. Thank you. Bye-bye. God bless. Sana po matulungan niyo po ako. Subscribe niyo po ang aking YouTube channel. Bye! God bless po sa inyo lahat.